Muntik nang himatayin si Lucas dahil sa gulat pagkatapos niya mag-over the backwood mula sa sarili nilang bakuran. He's sneaking out the night when a white lady appeared in front of him. Hindi pala white lady, but lady in white. Nawala ang gulat niya nang mapagtantong nakasuot ng wedding dress yung babae. Umiiyak itong nakaupo sa tabi ng poste. Yakap ang mga binti nito. Miss, hindi ka naman multo, di ba? Umangat ang mukha ng babae. The moment na tinangala siya nito, na-mesmerize siya agad sa taglay nitong kagandahan. The girl have a small and flawless face, perfect nose line, alluring eyes and thin lips. Para siyang nakakita ng isang diyosa sa lupa. Pakasalan mo ko. Ha? Nabigla siya sa sinabi nito at nakaramdam siya ng intimidation nang maisip niyang baka isa lang itong nahihibang na babae. Sayang, ang ganda pa naman niya. Kaya lang, hindi niya pwedeng pag-aksayahan ng panahon ng isang baliw. Pakasalan mo ko, mister. Iniwan niya itong nagmamakaawa at nagsusumamo. Subalit, mapaglaro nga lang talaga ang tadhana. Nabaon siya sa utang dahil sa madalas na pagkakasino. He was eventually neglected by his parents. The only way he can make up with them is for him to marry a girl named Althea. Nang maglaon, ay nalaman ni Mateo na ang magandang si Althea ay ang parehong baliw na minsan niyang nakilala. Matuloy na kaya ang kasal na inaalok ng estrangherang dalaga kay Mateo noon? Magandang araw, Angel. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din yung subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umaapaw ang kasiyahan ni Althea habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Umaapaw din ang kagandahan niya sa suot na puting gown na dinisenyo pa ng isang kilalang fashion designer sa bansa. She's alluring. Her beauty shined throughout the room. She must have been the most beautiful woman in the world that day. Iyon ay isang tipo ng araw na hinintay niya na mahabang panahon at pinaghandaan niyang mabuti. It's her day. It's her wedding day. At hindi siya lubusang makapaniwala na dumating na rin sa wakas ang araw na magiging isa na sila ni Henry Vergara. Henry has been her boyfriend since she was in a first year high school. Now, she's already a senior college student. Ang tagal na nila. They've been partners for 7 years. Para sa kanya, sapat na ang haba ng panahon na yon upang sabihing sigurado na siya. Sigurado na siyang ito ang lalaking inilaan ng Diyos para sa kanya. She put her palm on her belly. Walang mapaglagyan ang tuwa niya habang iniisip na in a few months, hindi na lang sila basta mag-asawa ni Henry. Dahil magiging isang kumpletong pamilya na sila. Dahil magkakaroon na sila agad ng anak. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Pampaswerte sa natatanging araw na yon. Handang-handa na siyang lumabas ng kwarto nang biglang tumunog ang kanyang smartphone. Ang kanyang fiancé ang tumatawag sa kanya. Napangiti siya nang maisip na hindi na rin pala ito makapaghintay na magkita sila ngayong araw sa altar. Nag-aalilangan siya kung sasagutin ang tawag. Baka kasi mamaya ay maging bad luck pa ito. Ayon na rin sa mga pamahiin, but then, ilang araw na silang hindi nagkikita dahil sa wedding preparation. She also missed him already. Kaya naman sinagot na rin niya ito. Hello, Henry? Abot tenga pa ang ngiti ni Althea nung hindi pa nagsasalita ang nobyo. Pero nung magsalita na si Henry, ay biglang nagdilim ang paligid niya. I'm so sorry, Althea. Sinubukan kong isalba pa yung nararamdaman ko para sa'yo. But I felt out of love. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na pakasalan ka dahil hindi ko na gusto. I can't marry you dahil may mahal akong iba. Mahal ko na si Claire. Patawarin mo ko, pero siyang pinipili ko. Pakiramdam ni Althea parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Something blocked her throat so that she can speak or ask anything. Ang hiniling na lang niya sa mga oras na yon, sana nagbibiro lang si Henry. Sana isa lang yung uri ng biro, na sana bawiin ito ang mga salitang yon. Dahil hindi niya matatanggap na ipinagpalit siya nito sa kanyang half-sister. Kung totoo ang mga yon, paano na siya? Paano na ang batang dinadala niya? Sorry din dahil nagsinungaling ako sa'yo. I just lied so you won't blame me for not protecting you that night na akala mo may nangyari sa atin.
Hindi ko anak ang dinadala mo, Althea. Anak siya ng ibang lalaking hindi natin kilala. May pinainom sa iyo ang kapatid mo nung gabing yun. At ibang lalaki ang nakasama mo. Nag-guilty lang ako, kaya ako inako ang responsibilidad. Pero hindi ko rin pala kaya. If I'm marrying someone, that would be Claire. I'm really sorry. Nagunahan sa pagpatak ang masaganang luha ni Althea habang nakikinig sa lalaking nasa kabilang linya. Muli niyang hinaplos ng palad ang kanyang tiyan. She couldn't believe that this is happening. Sobrang saya na niya kanina. Tuwang-tuwa pa siya dahil magkakaroon na sila ng anak ni Henry. Pero hindi pala nito anak ang pinagbubuntis niya. Sino ang estrangherong nakakuha sa kanya? Sino ang nakabuntis sa kanya? Sinong kikilalaning ama ng ipinagbubuntis niya sa oras na maisilang niya ito? Habang madaming katanungan ang gumugulo sa isip niya, her cellphone slipped out of her hand. Nahulog yun sa sahig at nabasag ang screen niyon. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa magsawa siya at maisipang puntahan ang kanyang daddy sa bahay nito upang magsumbong at humingi ng comfort. But she's too late to realize that running to her dad was a big mistake. Sa harap ng stepmom at stepsister niya na si Claire, ay sinampal siya ng daddy niya ng malakas sa muka. May gana ka pa magpakita sa akin, Althea? At bakit suot mo pa yung gown na yan? Hindi ka ba tinawagan ni Henry? Di ba sabi niya, hindi siya ang ama ng pinagbubuntis mo? Natulog ka at may kasamang ibang lalaki. Dad, ba't di niyo tanungin si Claire? Ba't di niyo siya tanungin kung anong ginawa niya sa akin kaya nabuntis ako? She tried to defend herself. Ngunit mukhang walang balak makinig ang daddy niya sa kanya. Huwag mong idadamay ang pangalan ni Claire dito, Althea. I am so disappointed to you. Sinira mo ang pangalan ko. May family. Tama lang ang desisyon ni Henry. Hindi ka niya dapat pakasalan. Hindi dapat ikaw ang minahal niya. Naawa siya sa sarili niya. She was neglected. She was being betrayed. She was being destroyed. She was hurt. Pero bakit siya pa yung sinisisi nila sa nangyari? Bakit siya pa yung lumalabas na masama? Ang kasalanan lang naman niya ay inibig niya si Henry at nagtiwala sa mga taong hindi pala niya dapat pinagkatiwalaan. Suot ang kanyang wedding gown at daladala sa isip ang mga masasakit na salitang binitawan ng kanyang daddy, umalis na siya at ipinangako sa sariling hinding-hindi na siya tatapak sa bahay nito kahit kailan. She had to find another man. She had to find a man who will be willing to marry her and to accept her child as his own. Kailangan niya ng karamay upang hindi na siya muling i-underestimate ng kanyang pamilya. Kung pamilya pa nga niyang maituturing ang mga ito. Umiiyak siyang umupo at niyakap ang sarili sa gilid ng isang poste sa isang kanto ng kanilang barangay. Miss, hindi ka naman multo, di ba? Tinatamad siyang napaangat ng ulo upang kilalanin kung sino yung kumausap sa kanya. The guy instantly looked so shocked when he saw her face. Mukhang itong nabighani sa kanya. Pakasalan mo ko. Iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Because looking at the guy's physique, hindi na ito masama sa taste niya. Nagulat ang lalaki. Nahihibang na lang kasi siguro ang magsasabing pakasalan siya ng taong hindi niya kakilala. Pakasalan mo ko. Pag-uulit ni Althea sa tono nagsusumamo at nagmamakaawa. Ngunit umikot yung lalaki at basta na lang naglakad palayo. Marahil ay iniisip nitong baliw talaga siya. Makalipas ang 10 buwan, naiinis na napabuntong hininga si Lucas. Tinalo na naman siya ng dealer sa kanyang nilalaro sa kasino. Wala naman yatang epekto yung binili niyang Chinese Lucky Charm na nagkakahalaga pa ng 10,000. Sunod-sunod na ang gabing mukhang minamala siya sa loob ng maingay na kasino. Ano Lucas, lalaban ka pa ba? Nakangising tanong sa kanya ng dealer na si Dante Sanchez. Bukas ito palagi sa lahat ng players na gusto ng kompetisyon. Hindi ito nauubusan ng pera. May-ari ito ng malaking biscuit manufacturing corporation. Ngunit bukod pa doon, nag-i-import din ito ng mga sasakyan na nanggaling sa Taipei. Napahinga ng malalim si Lucas. Looking at the confident face of the dealer, alam niyang wala pa itong balak na tumigil ngayong gabi. Ngunit out of balance na ang kanyang account. Walang-wala na siyang pantaya ngayon. Kaya ang tanging magagawa na lamang niya ay umuwi na lupaypay ang mga balikat. Malalim na ang gabi, Mr. Sanchez. Bawi na lang bukas. He smiled at one side. Hindi pwedeng makita ng iba na talunan nga siya. He needs to stay confident
para maipakita sa iba na malakas pa din siya. Sige lang Lucas, nandito lang ako. Nakangisi na wika pa ni Mr. Sanchez. Tumango siya bago umalis. Habang papalabas ng kasino, sa medyo madilim na koridor, tumama ang katawan niya sa matigas na dingding nang bigla na lamang siyang suntukin sa sikmura. Namilipit siya sa hindi inaasahang sakit, dulot niyon. Lucas, 10 milyon. Nasaan ang 10 milyon ko? Hindi rin niya inaasahang lilitaw ngayong gabi doon mismo sa kasino si Miguelito Mendez, isang mafia boss na nagbebenta ng mga walang papel na armas sa iba't ibang mga grupo. Nagkautang siya dito nitong mga nakaraang buwan at hindi niya namamalayang umabot na pala iyon sa 10 milyong piso. Nanlumo siya sa kanyang sarili. Masasaktan na naman sana siya ng isang tauhan ni Mr. Mendez nang itaas niya ang dalawa niyang kamay. Teka lang, magbabayad ako Mr. Mendez. Dadagdagan ko pa ng 10% interes kung gusto mo. He reassured. Although he's not really sure when or how will he pay his debts. Sinabi lang niya iyon upang hindi siya tuluyang sakta ng mga taong kaharap. I'm giving you 48 hours, Lucas. Kapag hindi ka nakapagbigay ng kahit kalahati, alam mo na kung anong kaya kong gawin sa'yo. Oo, naiintindihan ko. I can pay you in 2 days. Sinisigurado ko yan. Lucas confidently blabbered. In case he couldn't find 10 million pesos on his own, may magulang naman siyang matatakbuhan. Nagahari at reyna sa munisipyo ang papa at mama niya bilang mayor at vice mayor. Alam niyang hindi siya matitiis na mga ito, kaya tiwala siyang may tutulong sa kanya. 30 hours have passed. Tinawagan na niya lahat ng mga kaibigang maaari niyang hiraman na malaking halaga, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagpaunlak ng tulong. He tried contacting his businessman best friend, Jacob. Unfortunately, nagmatigas ito. Wala na siyang ibang naisip kundi ang parents niya. Pero hindi niya masabi sa mga magulang na kailangan niya ng pera na pambayad sa mga naipatalo niyang pera sa kasino. Kapag inamin niya, lagot na siya sa mga ito. Naaalala niyo yung ipinakita kong commercial unit last year? Ma, I decided to franchise Starbucks. Kailan ka pa nagka-interes doon? Hindi ka nga mahilig sa kape. Saad ng amang si Rigor Cortez. Nakaupo ito sa couch katabi ng asawa nitong si Mildred Cortez. It's Sunday, kaya parehong day offs na mga ito mula sa munisipyo. Ano kasi? Di agad naisip ni Lucas na maaari siyang pagdudahan kung bakit naman kasi coffee shop ang nasabi niya. Hindi man kasi yun pa. Tutulungan naman ako ni Jacob. Tsaka, nag-research din ako. Pagdating sa paggawa ng kape, syempre, mag-hire ako na may mga experience sa ganong trabaho. Pa, ma, sige na. I just need 10 million pesos, all in all. 10 million pesos? Gulat na saad ng kanyang ina. Kapag kuwan ay kumalma din ito. 10 million, maliit na bagay. Nagtinginan ang mag-asawa at nagsenyasan gamit ang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Lucas sa pag-aakalang pagbibigyan siya ng mga ito. In his mind, magbabayad siya ng utang kay Mr. Mendez, tapos uutang ulit siya sa ibang tao upang maitayo niya ang negosyong nasabi. Trining! Tawag ni Mrs. Cortez sa isa nilang housemaid. Tumayo ito nang sumagot ang katulong. Dalhin mo sa akin yung walis tambo! Dali! Wala pang 1 minuto nang lumapit ang katulong at ibinigay sa babaeng amo ang hinahanap nito. Habang iniisip naman ni Lucas kung ano ang gagawin ng kanyang ina sa walis, ay lumapit ito sa kanya at hinampas siya nito sa binti. Gulat na gulat naman ang binata. 10 milyon ang utang mo, Lucas! Hinampas na naman siya ulit ng kanyang ina ng mas malakas. Umalis ka! Maghanap ka ng pambayad mo sa utang mo! Umalis ka na! Puro ka problema, Lucas! Mula pa nung high school ka, sugal na lang ang inaatupag mo! Umalis ka sa pamamahay na to! Hindi siya tinigilan ng kanyang mama sa paghampas hanggang sa makalabas siya sa front door. Buong akala niya ay walang kaalam-alam mga ito sa pagkahilig niya sa sugal, pero nagkamali siya. Now, he have no one to turn to. Punong-puno ng pagsisisi ang mukha ni Lucas. Nangihina ang mga balikat niyang napaluhod sa harapan ng kanilang pinto. Kaharap ang kanyang inang galit na galit. Right now, your gambling debts have been settled already. Mrs. Cortez uttered. Napatingala si Lucas at nakaramdam ng kaunting kapanatagan.
Pero hindi ka makakauwi dito hanggat hindi ka nakikipagtransak kay Althea Ramirez. Hanapin mo siya. Sa kanya mo bayaran ang mga utang mo. Nang walang karagdagang paliwanag, isinara na lamang ni Mrs. Cortez ang pinto. Settled na nga yung utang niya, pero may panibago siyang problema. Sino si Althea Ramirez at saan naman niya ito hahanapin? Stair Cafe. Dito pinapupunta si Lucas ng nakausap niyang tao. Hindi niya kinailangan hanapin pa si Althea Ramirez dahil tumawag na mismo sa kanyang assistant nito. He was directed to meet her at the said cafe, kaya nagpunta siya ng hapon. Hindi siya nakatulog nung nagdaang gabi. Pinatuloy siya ng best friend niyang si Jacob sa bahay nito. Pinatulog sa guest room, pinakain, ngunit hindi ito nagpahiram ng kahit isang piso. Dahil nakausap na pala nito ang parents niya at sinabihan na siya na huwag siyang pahiramin ng pera. Isa yun sa mga bumagabag sa isip niya, kaya hindi siya nakatulog. Wala siyang kapera-pera. Buti na lang dala niya ang kanyang sasakyan, kaya nakarating siya sa Stair Cafe. He parked his gray Fortuner beside a shiny black Audi S8, which he noticed seemed to be guarded by a man in a black suit. Curious siya ngunit inignora na lamang niya yon at pumasok na sa loob ng luxury cafe. That cafe offers the most